Isang mapagpalang araw na muli sa inyo mga kapatid. Welcome po sa ating programang The Bible Gospel Hour with partnership of the Lord Jesus Christ Bible Gospel Churches. Ako po muli si Pastor Joe Marquez Ponte at ako po ang magbabahagi sa inyo ngayon ng pag-aaral may tungod sa Matthew chapter 18. Sa di pa natin sisimulan ang ating pag-aaral, gusto ko muna batiin ang ating mga kapamilya, mga kapatid kay Kristo. Binabati ko po ang ating mga kapatid dyan sa Tagbilaran, no? Kala Pastor Christian De Jesus at sa kanyang tibuok pamilya, no? Kala Sister Paye, magandang umaga po sa inyong lahat dyan. Ganon din po sa kapatid natin sa Dawis, Panglao. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan. At binabati ko rin po ang ating mga kapatid dito sa Albor Bahe, kala Pastor Sirio at kala Sister Celsa De Jesus. Magandang umaga po sa inyo lahat dyan. At sa mga kaigsunan din natin yan sa Bahe Albor. Ganun din po sa Basak na po. Kala Pastor Samar, no? Kala Sister Lita. Magandang umaga po sa inyo lahat dyan. Ganun din po sa Calvario Luway, kala Pastor Ramil. Magandang umaga. Ganun din po sa mga kamag-anak po dyan sa Alegria Sur Luway, sa Bagay Family, Disponte Family, at sa aking pamilya ngayon nandyan sa Alegria Sur Luway. Magandang umaga sa inyong lahat. At ganun din, hindi ko rin makakalimutan ang mga kapatid natin dyan sa Hagna, kala Pastor Banjon Makalam at sa kanyang buong pamilya, sa mga Texon family dyan sa mga Hagna. Magandang umaga din po. Ganun din po sa kapatiran natin dyan sa Gintulman, Bohol, kala Pastor Benji, no? Magandang umaga sa inyo dyan. Ganun din sa malayo-layong lugar sa Ubay. Magandang umaga po Pastor Undo at Pastor Sherwin. Magandang umaga po. Magandang umaga din sa mga kapatid natin dyan sa Lubang at sa Kalape. At sa mga hindi ko pa po nabate, batiin ko po yung lahat ng isang mapagpalang umaga po sa inyo lahat mga kapatid. Ngayon po, inikayat ko po kayo sa ating pagbabasa sa ating Biblia. Ngayon, dito na po tayo ngayon sa chapter 18 ng Mateo. Inikayat ko po kayo na buksan niyo ang mga Biblia ninyo at sabayan niyo po ako sa pagbabasa sa chapter 18 ng Mateo. At kung ready ng lahat, at sisimulan ko na ang pagbasa, no? Sa Matthew 18, chapter 18, verse 1, ang salita ng Panginoon Diyos nagsasabi, verse 1, nang sandaling iyo'y lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Tinawag ni Jesus ang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi, tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hindi kayo mabibilang sa mga pinagaharian ng Diyos. Ang sino mang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinagaharian ng Diyos. Ang sino mang tumatanggap sa isang batang ganito dahil sa akin ay ako ang tinatanggap. Mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitina ng isang malaking gilingang bato sa liig at ihulog sa laot ng dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananalig sa akin. Napakahirap na kalagayan sa daigdig dahil sa mga sanhi ng pagkakasala ng tao. Hindi mawawala kailanman ang mga sanhi ng pagkakasala. Ngunit nakapangingilabot ang sasapitin ng taong panggagalingan nito. Kung ang kamay o paa mo ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit ng putol ang isang kamay o paa, kaysa may dalawang kamay o dalawang paa kang itatapon naman sa impyerno. At kung ang mata mo ay ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo ito at itapon. Maputi pa ang mapunta ka sa langit ng bulag ang isang mata kaysa may dalawa kang mata itatapon sa apoy ng impyerno. Verse 10, ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito.
Sinasabi ko sa inyo, sa langit, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama, sapagkat naparito ang Anak ng Tao upang iligtas ang nawawala. Ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang taong may 100 tupa kung maligaw? Ang isa sa mga iyon, hindi kaya niya iiwan ang 99 na nanginginain sa kaburalan upang hanapin ang naligaw. Sinasabi ko sa inyo, kapag nasumpungan ninyo ito, higit niyang ikinagagalak ang isang ito kaysa 99 na hindi naligaw. Gayon din naman, hindi kalooban ng inyong amang nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito. Verse 15, kung magkasala sa inyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ang sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyong magkapatid ay napanauli mo sa dati at napapanumbalik mo siya sa Ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng 1 o 2 tao upang ang lahat ng pinag-uusapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa iglesia. Ituring mo siyang hintil o isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipahintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang 2 sa inyo dito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit. Sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon dahil sa akin, naroon ang akong kasama nila. At verse 21, lumapit noon si Pedro at nagtanong sa kanya, Panginoon, makailan kong papatawarin ng aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na pagbayarin ng kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang isang may utang na 10 milyon. Dahil siya'y walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya, ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari. Kaya ipinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang na 500 sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal sabay wika, magbayad ka ng utang mo. Naglumuhod iyon at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo po ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Na makita ng kanyang mga kapwa lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng hari. Ikaw, napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking Amang nasa langit kung hindi niyo patatawarin ang inyong kapatid. Manalangin na tayo mga kapatid. Mapagmahal naming Amahan, kami po ay sumasamo at nananalig sa inyo. Maraming salamat po sa lahat ng pagpapala at grasya na ibinibigay niyo sa bawat isa sa amin. At maraming salamat din po sa pag-aaral na ito na maintindihan po namin na ng lubos ang mga mensahe ng inyong mga salita, Panginoon. At magamit po namin ito sa aming pang-araw-araw na kinabuhi. Ganun din po, Lord. At itong lahat ng ito ay inihiling namin sa pangalan ni Kristo, ang aming Panginoon at tagapagligtas, at sa pag-iya ng iyong banal na Espiritu. Amen.
At mga kapatid, no, sa chapter 18 ng Mateo, dito makikita natin na kailangan bilang isang Kristiyano o bilang isang anak ng Diyos ay maintindihan natin na dapat makita sa ating mga sarili na isa tayong mapakumbaba na anak ng Diyos at yung mapagpatawad, no? Yun ang gusto ng Panginoon at plano sa atin ng Panginoon sa atin bilang isang Kristiyano. Makikita nga natin dito sa mga sulat ng Panginoon at sa kanyang mga pulong kung paano niya i-describe ang kadakilaan ng mga kapatid, dito sa chapter 18 ng Matthew, makikita talaga natin ang kagustuhan ng ating Panginoong Jesus na sa ating mga Kristiyano bilang isang anak niya ay kailangan talagang makita ang isang pagpapakumbaba at sa pagiging pagpakumbaba natin, doon natin maano na kailangan natin magpatawad sa ating mga kapatid, mga anak, mga kapamilya. Hindi natin kailangan magtanim ng sama ng loob, no? Hindi makita sa ugali ng isang Kristiyano ang nagkikimkim ng sama ng loob. At dito mga kapatid, naway maunawaan ninyo at ano sa inyong mga isipan at sa inyong mga puso na bilang isang Kristiyano, kung gaano tayo kamahal ng Panginoon, kung gaano tayo pinatawad sa ating mga kasalanan. Dito nga sa chapter 18 verse 1 hanggang sa verse 5, makikita natin mga kapatid na gusto ng Panginoon na humahintulad tayo sa isang bata. Kung aking babasahin muli, no? Nang sandaling yun, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong na kung sino po ang pinakadakila sa karya ng langit. Dito pa lang mga kapatid, makikita na natin, no, bilang isang alagad, yung way ng pag-question kasi dito, no, sino ang pinakadakila? Matatanong kung paano na itanong ng isang alagad ni Jesus ang ganitong question. Kasi may experience ko rin noon na sa sarili ko na pag nagtatanong ako, parang gusto mong sagot, yung gusto mong isagot is yung ikaw. Halimbawa ng mga question na sinong pinakamagaling sa klase, no? Matanong mo sa may tatanong mo sa teacher niyo, no? Teacher, sino po ang pinakamagaling dito sa klase? Parang gusto mong isagot ng teacher mo is ikaw. Yung parang kasi bilib na bilib ka sa sarili mo, yung parang sigurado kang isasagot ng guro mo is ikaw yung isasagot. Pero ang pinakita rin dito mga kapatid, no, talang na kailangan talaga habang tayo ay naglilingkod sa Panginoon, hindi natin kailangan maging yung sa sarili natin na magiging darating na panahon na magiging mayabang tayo, at hindi yung darating na panahon na yung mataas na yung pride natin dahil masasabi natin na ako faithful servant ako ng Panginoon, kayo kayo, hindi kayo masyadong hindi kayo active sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi dapat ganun ang magiging setup ng ating mga sarili, mga kapatid, no? Nandun pa rin yung way na magpakumbaba pa rin tayo, kasi alam natin na ang Diyos hindi gusto na makita sa iba na maging mayabang tayo or maging mataas na yung tingin natin sa sarili natin. Yun din ang gusto ng Panginoon sa atin. Stay humble pa rin tayo, mga kapatid, no? Sabi nga dito, kailangan natin mahintulad sa isang bata. Ano pong meron sa isang bata, no? Iano natin na may isang magulang, may anak siya, diba? Ang nangyayari, laging dumidepende pa rin ang mga bata o yung anak sa kanyang mga magulang. Lahat ng pangangailangan ng bata, lahat ng pangangailangan ng isang anak is dumidepende pa rin sa kanyang magulang. Kaya tayo mga Kristiyano bilang anak ng Diyos, lagi tayong dumidepende sa ating Panginoong Diyos.
ito talaga ang pinapakita sa atin ng pag-aaral natin ngayon, no? Na kailangan natin magpakumbaba palagi, no? At sinabi dito, no, yun nga, binigyan niya ng example ng isang bata. Binigyan niya na sagot ang example ang bata, no? Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi, tandaan niyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hindi kayo mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ulitin natin ang ating pag-aaral, no, sa 2 Corinthians yung sinabi na born again, no? Kaya tayong tinanggap natin sa buhay natin sa Jesus ang ating mga kasalanan, ang ating mga dati natin is ibinago ng Panginoong Diyos yan. Kaya kailangan natin mabuhay muli na may paggabay na ng ating Panginoong Diyos. Yun ang gusto niyang ipakita sa atin. At sinabi dito, at sinabi, tandaan ninyo, no, ang sino mang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sino mang tumatanggap sa isang batang ganito dahil sa akin ay ako ang tinatanggap. Kaya, di ba, hindi natin kayang tanggapin sa Jesus sa buhay natin kung hindi natin sinurrender ang lahat na meron tayo. Kaya maliwanag na mga kapatid na kung tatanggapin natin sa buhay natin ng ating Panginoon, kailangan natin i-surrender kung ano yung meron tayo dati, ano, kung anong may pag-uugali tayo dati, kung ano yung mga yung pinagkakahiligan natin dati na hindi kalugod-lugod sa Panginoon, kailangan natin i-surrender. Kaya kung tinanggap natin sa ating buhay ang ating Panginoon Diyos, kailangan talaga natin kailangan makita sa ating mga sarili na may pagbabago at may tinatawag na changes in your life, na dahil sa Panginoong Diyos binago ka niya, pinanganak kang muli, kaya naging bata ka muli, at naging bata ka dahil anak ka na ng Diyos. Yun po mga kapatid. Doon makikita natin sa verse 1 to verse 5. At sa verse 6 at hanggang verse 9, makikita naman natin dito na tayo bilang isang anak, bilang anak ng Panginoong Diyos, hindi tayo pwedeng maging sanhi or maka-discourage sa mga anak din ng Panginoong Diyos, no? Hindi kailangan na tayo yung maging sanhi ng pagkakasala nila, no? So kung babasahin natin to, medyo komplikado nga to mga kapatid, kung hindi natin talagang pag-aaralan tong verse 6 hanggang verse 9, kung ano talagang gustong ipabot sa atin ng Panginoong Jesus, ang Panginoong Diyos, ang mensahe na gusto niya ipabot dito, no? Kasi sinabi dito, no, sa verse 6 akong babasahin, mabuti pa ang isang tao ang siya'y bitina ng isang malaking gilingang bato sa liig at ihulog sa laot ng dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananalig sa akin. Take note mga kapatid, no, sinabi niya dito maging sanhi ng pagkakasala sa isang maliliit na ito. Yung sinabi niya maliliit na ito, yung mga bagong nananalig sa Panginoong Diyos, yung bago pa lang nakatanggap sa Panginoong Diyos. At sinabi niya talaga dito na wag tayong maging way na sa kanilang magkasala sila. Sinabi pa dito, no, napakahirap ng kalagayan sa daigdig dahil sa mga sanhi ng pagkakasala ng tao. Hindi mawawala kailanman ang mga sanhi ng pagkakasala, no? Ngunit nakapangilabot ang sasapitin ng taong panggagalingan nito. Kaya binibigyan tayo ng babala ng ating Panginoon na hindi tayo yung maging sanhi ng kanilang pagkakasala. Sinabi pa nga dito, no, kung ang kamay o paa mo ang siya magiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon
Mabuti pa ang mapunta ka sa langit ng putol ng isang kamay o paa kaysa may dalawang kamay o dalawang paa kang itapon naman sa impyerno. No? Ulitin ko, talagang sinasabi ng Panginoon dito na yung mga bagay na kung makakasira sa kapatid mo or yung makakaligaw sa kanila, kailangan pag-isipan mo mabuti kung yung ginagawa mo is hindi ka ba maka-discourage or hindi ka makapandol, hindi ka maka ano sa mga kapatid mo. No? Maliwanag na sinabi na kung kailangan mo putulin, kung ito yung nagiging sanhi, kailangan talagang putulin mga kapatid. Halimbawa na lang kung yung nagiging habit mo, ito yung nagiging sanhi, yung mga kagustuhan mo na di ka lugod-lugod, ito yung nagiging sanhi na makakapandol ka, kailangan mong putulin o kailangan mong tanggalin sa buhay mo mga kapatid. Kung halimbawa na lang sa mga bisyo, kung naninigarilyo ka, tapos nakikita yan ng mga kapatid mo, nadi-discourage sila, mas mabuti pang itigil mo na yung mga ganyang bisyo. At sa verse 10 mga kapatid ng chapter 18 ng Matthew, makikita naman din dito yung mga talinghaga na nawalang tupa. So dito makita natin na inilarawan dito yung 100 tupa, may isa dong nawala. Anong gagawin ng Panginoon? No? Sinabi niya dito no, sa verse 13, sinabi ko sa inyo, kapag nasumpungan niyo ito, higit niyang ikagagalak ang isang ito kaysa 99 na hindi naligaw. Kasi yung 99, yung 99 na tupa, hindi naman sila naligaw at nasa normal stage na sila. At yung isang naligaw, mas natutuwa ang Panginoon na yung isang na yun is makabalik sa Kanya. No? Kaya gayon din naman, hindi kalooban ng inyong amang nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito. Ganun tayo kamahal ng Panginoon, ganun tayo kapangga ng Panginoon Diyos, na ayaw niya bilang isang anak ka na ng Diyos, ayaw ka na niyang mawala sa Kanya. At ganun din bilang isang anak ka ng Diyos, wag ka na rin magiging way para mapahamak yung mga kapatid mo. At sa verse 15 at 17, dito makikita natin kung magkakasala ang isang kapatid, no? Ito yung gagawin natin mga kapatid. Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsama ninyong magkapatid ay napanauli mo sa dati at napapanumbalik mo siya sa Ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa iglesia, ituring mo siyang hintil o isang publikano. Bakit nasabi na kailangan nating ituring na isang hintil? Makikita natin ng tayo mga kapatid, isa tayo mga hintil. Kumbaga, hindi tayo nasa linya ng mga sa Israel, no? Tayo yung mga hintil. O bali tayo naluwas tayo dahil sa grasya mismo, no? Kaya ito, pwede nating sabihin na ang ituring natin sila na hintil, no? O isang publikano, na darating ang panahon na sila is maintindihan nila ang grasya ng Panginoon. Na tulad din natin na hindi pa natin naiintindihan ng mga salita ng Panginoon, pero yung natanggap na natin ng grasya ng Panginoon, doon nagsimula na tayo ay nakatanggap ng kaluwasan. Kaya tinawag na grasya na tayo naluwas mga kapatid. Kaya dito makikita din natin sa verse 18 hanggang verse 20, no? Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipinahintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang dalawa sa inyo dito sa lupa ay nagkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ito
sa inyo ng aking amang nasa langit. Sapagkat saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon dahil sa akin, naroon ang kasama nila. Bali itong para sa akin mga kapatid, no? Bali itong 18 to 20 is follow up dun sa verse 15 to 17. Kung yung kapatid mo hindi pa rin siya nakinig, dito ang way na kailangan natin silang iampo, no? Na ipag-pray natin, na nakita natin dito kahit dalawa lang kayo nag-pray pero nandyan ang Panginoon sa gitna niya. Kailangan talaga natin ipag-ampo ng ating mga kapatid is may balik sila sa ating Ama. Kasi dito sa 21 hanggang 35 ng Matthew 18, makita natin dito yung kailangan na maaral natin kung paano tayo magpatawad sa ating mga kapatid. Tanong nga dito ni Pedro kung ilang beses ba dapat natin patawarin ng ating mga kapatid na nagkakasala. Sinabi niya 7 beses ba? Pero ang sinagot ng Panginoon is 70 ulit pa nito. Kung ano nga mga kaisan, hindi lang natin gawin na 70 ulit pa, talagang gawin pa natin kung hanggang sa mapatawad pa natin ng ating mga kapatid. Gawin natin, no? Binigyan niya pa nga ng talinghaga dito, no, kung paano natin dapat patawarin ng ating mga kapatid. Dito sa verse 23, no, isang kwento mahitungod sa kanyang mga alagad na may mga utang sa kanya at pinatawag niya dito. Isa nga dito yung may utang sa kanya na 10 milyon. No? Unang dinala sa kanya ang isang may utang na 10 milyon. Dahil siya walang ibayad, inutos ng hari ay pagbili siya ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ng taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Siyempre, kahit ako naman, kahit may utang ng 10 milyon, tapos wala pa akong may bayad, siguro yun na rin yung choice ko. Kailangan ko talagang magsumamo, maghingi ng tawad, magagawin mo lahat para mapatawad ka. Ang kagandahan nito mga kapatid, makikita din natin na naawa sa kanya ang hari, kaya ipinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. At swerte naman ng taong to. Pero ang nangyari, di pala dahil makikita natin sa verse 28, nung pagkaalis nung yung taong may utang na 10 milyon, natagpo nakasalubong niya naman yung may utang sa kanya ng 500, no? Pero ang nangyari kasi, ang ginawa nung may utang na 10 milyon sa hari at ginawa niya doon sa may utang sa kanya na may 500, sinunggaban niya ito at sinakal. Sabay wika na magbayad ka ng utang mo. Isipin natin, nakasalubong niya yung may utang sa kanya ng 500, sinunggaban niya at siningil niya ng utang. Magbayad ka ng utang mo. Ang ginawa nung may utang na 500, lumuhod din siya, katulad ng ginawa niya, naglumuhod at nagmakaawa. Pero ang nangyari, hindi pinatawad na may utang na 10 milyon yung nagkautang sa kanya ng 500. Sabi dito, bigyan mo pa ako ng panahon, nagmakaawa talaga yung may utang. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Baling ginawaan mo sa hindi niya pinatawad, pinabilanggo niya pa. Nang makita ng kanyang mga kapwa lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at sinumbong ang nangyari. Bali pinatawag ulit yung may utang na 10 milyon. Kaya at sinabi ng hari, sinabihan siya ng, ikaw napakasama mo. Sinabihan siya, kahit ako naman sasabihan ko talaga napakasama siya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo, hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ng inyong kapatid. Kung hanin natin mga kapatid, ang kwento, no, napaka simple lang yung kwento kung paano mapakita na kailangan talaga natin bilang isang Kristiyano is magpatawad.
Kasi alam na natin mga kapatid na tayong lahat mula pa nung hindi natin natanggap si Kristo sa ating mga sarili, isa tayong taong makasalanan, no? Nagrasyahan tayo mga kapatid na ginawa tayong anak ng Diyos, na pinatawad yung mga kasalanan na nagawa natin noon, tas yung ngayon, tas yung darating pang panahon, pinatawad na ng Panginoong Diyos yan. Kaya grasya talaga, malaking pasasalamat natin yan mga kapatid. Kaya naway makita talaga sa atin bilang isang Kristiyano, bilang anak ng Diyos, ang isang Kristiyanong maunawain at mapakumbaba. Hindi natin kailangan na sabihin na ligtas na tayo. Hindi na natin gagawin na maka-encourage tayo. Gawin lang talaga natin na maka-encourage talaga tayo mga kapatid. Huwag tayong tinatawag na play safe, ano? Dahil ligtas ka na, wala ka nang ginagawa. Nandun pa rin ang kagustuhan ng Panginoon sa atin na mapakita, no? Lalo na sa mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon, na magamit ang ating mga sarili at may sangyaw ang mga salita niya. I-share natin ang mga natanggap natin, lalo na yung natanggap natin na pagmamahal ng Panginoon Diyos, na tayo pinatawad na sa ating mga kasalanan. Hanggang dito na lang mga kapatid. Maraming salamat sa inyong panonood, at naway magbahagi nyo rin ang mga napag-aaralan ninyo, at ako po muli si Pastor Jomar Lisponte, at nag-iwan ng mensahe na piliin nyo po yung mga bagay na ikakalapit nyo kay Kristo. Huwag yung mga bagay na ikapapahama. Huwag yung mga bagay na masasamang bisyo. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat and God bless you.